rectangle at peg linis and carburetor. Kailangan natin ng tools, kailangan natin ng long nose, kailangan natin ng 10mm combination, ito yung top screw, hindi maliit na screw, at flat screw malaki. Okay, simulan na natin. So, muna natin gagamitin. So, ito yung combination ng outer and back ring. Yan. Kuras magpalapit dito. Makita na natin yung kuras mag. Yan. Una dito natin tatanggalin sa kanyang manifold. Yan. Medyo matigas siya tanggalin kasi na-stuck tong motor na to. So dahan-dahanin muna natin. Yan. Una luluwagan mo muna para hindi ka mahirapan. Left and right. Yan. Second step, so tinanggal ko na pala yung gasolina niya. Kasi na-stuck na yung gas niya. Ito pala, sakit nito is na-stuck siya ng ilang linggo. O, nagkaroon ng corrosion, kaya pagpapaandar niya, namamatay. So ito ang susunod natin gagawin. Tatanggalin natin yung sa may choke. Ayan, may maliit na screw dito kakuras mag. Ayan, pakunan. Ayan. Ayan. Tanggalin yung cable. And then doon tayo sa kabila. Lipat tayo. So ang susunod natin is ito. Ayan. So long nose ang kailangan natin. Kung may plies kayo, pwede rin. Yung plies ko kasi nahiram ng ating kaibigan. Yan. Hilahin mo lang ito. Yan. Ito, i-dismantle mo rin to kasi kasali ito sa paglinis ng carburetor. Yan. Pansin nyo ba? May kalawang yung cable. Ibig sabihin na stuck talaga siya. Yan. Safety mo muna yung ano niya, mga pyesa para hindi mawala. Yan. Tapos ito. Medyo matigas na talaga siya tanggalin. So, kailangan mo siyang hilahin. Yan, pati yung rubber niya. Yan, papalitan na lang natin yan. Tapos sa susunod, ito naman sa kabila. Yung maliit na screw. 4mm. Tanggalin, luluwagan mo lang yan. And then pag naluwagan mo na, gamitan mo ng flat screw para hindi ka mahirapan. So dito mo siya iaano. Ingat ka lang at para hindi masugatan. Yan, safety first ika nga. Yan, okay na siya. So natanggal na natin mga kakrosmag. Ito yung carburetor niya. Susunod mong gagawin is tatanggalin mo itong dalawang screw na to. Yan, hindi na lang kasimple magtanggal ng carburetor. Yan. Tapos konting tak-tak. Yan. Parang minagic sarap. Yan, kita nyo na. So ilalagay mo dito. Sunod na step natin ay tanggalin yung floater. So madali lang yung tanggalin. Ayan. Kita nyo yung pin na yan. Hilahin mo lang yan. Lagay. Alis. Sunod. Itong maliit kasi na to. So dapat ang gamitin mo itong maliit. Kasi ito hindi siya kakasya dito eh. Ayan. Kasi may palubog siya. Dito mo siya magagamit. Tapos ganun lang pagtatanggal. Ayan. Kakross man. Samahan mo lang ng konting grip. Yun. Tapos sunod. Ito naman. Ayan. Nakikita nyo yan.
Ito kasi yung tinatawag na main jet. Yung sa gas ito, kakurasmag. Ito naman is yung sa ere, sa hangin. Kaya tinawag siyang air fuel mixture. Siya yung nagsusupply sa combustion chamber ng motor. Yan. So, kadalasan sira ng carburetor, ito yung sanhi. Diyan makikita ka dapat dyan na maliit lang na butas. Pag barado yan, katulad nito, wala, as in wala talaga. Ibig sabihin, kailangan niyang linisan. Ayan. Ito naman yung sa hangin, adyasan. Kailangan mo rin i-dismantle yan. So, ingat lang pagtatanggal nito kasi may maliit tong washer. Ayan, para hindi mawala. Pag matigas na, kuha ka lang na matulis na bagay, kahit ano, na pwede mong maitanggal sa kanya. Pag ayaw, anan mo ng penetrating oil, WD-40 o kaya gasoline. Sunod mo naman to. Ayan. Yan, sobrang init ng crossmag. Yan. Saglit lang yung pagtatanggal ng carburetor. So, pwede ka nang magsimula maglinis. Yan. Ito naman yung supply niya, papasok ng carburetor. Itong butas na to, yan pumapasok yung gasolina. Kung saan, kinokontrol naman ng floater. Yan. Yan ang position ng kakarasmag. Yan. Yung floater nandito sa ilalim. Yan. Kapag bumaba yung gas, nagsusupply siya dito, papasok na yun. Parang floater, parang deep valve. Pag nag-supply siya, bababa, kung napuno, yun, automatic tapos yun, kakarasmag. Ito na muna ang video natin. So, papakita ko yung kung paano na assemble. Ayan. Grabe. Init talaga.